For today's video ay pag-uusapan ho natin yung mga komento no ng mga tao na nanonood ho sa ating mga vlog, ayan, lalo na sa may bus. Itong ating vlog na to dito na kung saan bumiyahe tayo. Sakay ang Davao City Bus Free Rides na dumaan sa napakaganda at napaka world class na Davao City Coastal Road. So may nag-comment kasi dito na sabi nga ni Ronald Kilaton na ganyan daw talaga ang tatak politikong may pagmamalasakit sa mga mamamayan, lalo na sa mga pumapasok sa kanilang mga trabaho. Malaking ginhawa daw yun para sa mga minimum wage earner lamang na kailangan pang bawasan daw ang kanilang sahod no para pampamasahe. So sana all dito sa amin sa Manila, sana ganon din kami dito. Kung sa bagay, andito kasi namumugad ang mga malalaking buhayang. Yun na nga, nakabarong daw no at mga abogadong magnanakaw sa sariling kapakanan at interes ang inaatupag. At meron din naman agad na nagrebat si Rosemary Lacerna. Sabi niya, ha? Ganyan kasi, malapit na ang eleksyon. Magpabango ang mabaho. Pero teka, akala ko ba mahirap ang mga Duterte? Ba't namiganan libre? Alam ko na, taas ng dilihensya, patong or datong, o kaya para maganda pakinggan, maraming kickback sa korupsyon. So yun po yung sabi ni Rosemary Lacerna. Rebat ho niya kay yun? Kilato. Ngayon, shoutout ho muna natin si Jason Kalingasyon no, sa taga Dumaguete daw kasi siya. Sobrang gusto niya ang mga Duterte at ang Davao City. Anyway, so balikan ho natin yung sabi ng komentor na yan na nga, ang mga Duterte ay nagpapabango lamang. I mean, doon muna tayo sa nagsabi no na kay si Ronald na sabi niya taga Manila kasi siya, Manileño. Ang sabi niya sana daw ganun din daw sa Manila na magkakaroon ng libreng sakay. Actually, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na nagkaroon ho tayo ng free ride sa Manila. That was before matapos ang term ni Tatay Digong. Actually, kahit sa time ni PBBM, nakakaroon pa rin ng tawag ito, free rides pa rin sa mga buses, mga city ba, I mean, it's a carousel bus and at the same time sa LRT, MRT. Opo, libreng sakay ho yun, no, from Tatay Digong kasi yun kasi kasama yun sa pondo, no, na pinalabas ni Tatay Digong para sa kanyang executive order yata during pandemic time. So maliban sa mga COVID vaccines, lahat-lahat no, mga ayuda, lahat-lahat inutang yun. Ang pagkakaalam ko, that's kasama yun no sa 6 trillion kabuuan. Kasi ang utang ni Tatay Digong, pag-usapan na natin yung utang. So bali, ang utang ni Tatay Digong sa hindi nakakaalam diyan, 6 trillion pesos sa nagsimula noong 2016 hanggang 2022. Ibig sabihin in a span of 6 years utang ang Pilipinas ng 6 trillion dahil yun ginamit sa build projects. Yun po yung para sa mga MRT7 na sobrang yan ang pinakamalaking project so far na nagawa niya. Like yan ang pinakamahal as far as I know no. Like 1 trillion yata if I'm not mistaken. And mga airports throughout the Philippines, mga regional developments no. So grabe, daming ginawa ng Tatay Digong. Yung mga lahat ng mga nakikita ho dyan sa inyong lugar na mga diversion roads na dati wala naman at hindi nyo inakalang magkakaroon pa ng ganyang mga diversion roads, shortcuts, bypass roads. Hindi nyo akalain na magkakaroon para na magandang, pwede palang gawan ng airport ang inyong lugar. Hindi nyo akalain na pwede palang i-renovate, pwede palang paganahin no at gawing world class ang inyong airport. So that's Tatay Digong, kasama yun sa kanya mga budget or doon nanggagaling, or yun ang isa sa mga rason bakit na umabot ng 6 trillion pesos ang kanyang utang, ang ating utang as a Filipino no, as a Philippines sa kanyang termino. Tapos yun COVID vaccine, ano pa no, mga free rides, lahat-lahat. Basta sobrang daming may utang man pero nakikita naman natin no. Samantalang kay BBM kasi ngayon meron siyang utang na 6 trillion din. So 6 trillion in 3 years lang ha. So in 3 years nakalikom siya ng 6 trillion. Ibig sabihin ho niyan, bago matapos or kung aabot siya ng 6 years, siguro na sa mga 12 trillion. So times 2 ang kanyang utang no, ang pagkakautang ng gobyernong BBM kumpara sa gobyernong Duterte. So the difference is, yan na nga, mas malaki umutang si Bongbong Marcos pero walang budget, walang nakikitang proyekto no, walang mga projects. So bakit ganon? Syempre alam naman natin pag bangag talaga ang namumuno. When we say bangag, walang wisyo, wala sa wisyo, walang utak. Tao lang siya, buhay ganyan pero walang pakinabang. Parang more likely masana naging apis na lang siya. Buti pa yung apis ginagawang pit. Anyway, so at saka minsan hindi lang ginagawang pit no, pwede rin silang iprito, 'di ba? Ang mga ipis, tapos yun gawing snacks or pagkain. 'Di ba? May mga ganun pa nag-exist pero kay BBM, ewan ko kung mayroon ba talagang makikinabang sa kanyang kahit anong parte ng kanyang katawan. So wala, no?
Anyway, ang nakikinabat sa kanya, mga kurakot lang din ng mga nakapaligid sa kanya, ginagamit ang kanyang presensya as presidente para yun, uutuin nila. Anyway, back tayo dito sa response no ni Ronald. So yun na nga, bali, mga kurakot sa Manila, doon na nakatira palibasa. So sila daw mga minimum wage earner lang daw, maliit lang siyempre pag minimum wage earner, that's 610 pesos. Ako'y nakatira sa Manila for 3 years, no, straight talaga yon, tapos 3 years straight din. So ibig sabihin noon, kung ipagsama-sama ko yung tatlong taon na yon, so that's 6 years. So yung first 3 years ko sa Manila, that's the time of Pinoy, tapos 3 years naman sa Manila, time ni Tatay Digong. So ditong kay PBBM, ako yung naninirahan sa kanyang terminal, like hindi yata no, parang hindi ako nakapag-tira ng Manila sa kanyang time kasi yun na nga, May 2022 na election date, time din na ako nag-resign sa trabaho. And yun, hindi na ako nakabalik ng Manila. May nakabalik ng Manila pero hindi siya para doon ako maninirahan for a living, parang gano'n, no. Anyway, so balikan ho natin ulit dito yung sabi nung commenter na nagpapabango na daw ang mga Duterte na malapit na daw kasi ang eleksyon. Automatic yan, itatag ko yun as a supporter ng mga Marcosist, no. So kasama yun sa mga sundowner, o ibig ko sabihin parang kaedad ni Enrile ba, Juan Ponce Enrile, na siguro base sa kanyang sinabi, kung iintindihin ho natin saan siya nanggagaling ho siya sa era, sa mga siglo, no, na kung saan ganoon talaga ang galawan ng kanilang mga politiko na nagpapabango lamang kapag ka mayroong upcoming na eleksyon, kapag ka nangangampanya, gano'n, no, nagpapabango, which is totoo yun, existing ho yun, kahit nga no, itong huling eleksyon, di ba, ang dami na sila basa ng mga plastic na mga politicians, di ba, ngiti-ngiti, gano'n, tapos ang huli, nung si BBM for example, no, so yun, wag natin lalayo pa, so gamitin example si BBM, pangiti-ngiti, pangiwi-ngiwi, gano'n, no, pati si Romualdez, na ginagamit nila yung mga Duterte. Pati hindi lang taong bayan ang pinaplastic, pati ang mga Duterte, no, talagang inuto nila na maayos. Kasi ito kasi mga Duterte, mababait kasi yan sila. They always believe that lahat ng mga tao ay kagaya sa kanila, na tapat kausap, may prinsipyo at paninindigan. Alam niyo yun? So, yun nga, parang in some point, maaring magalit kayo sa akin, pero may pagka-vulnerable din talaga tong mga Duterte, no. Matalino sila, oo. Strong, oo. Matapang, oo. May puso't malaki sa taong bayan, yes, oo, meron. Pero when it comes to actually I'm referring to VP Sara Duterte, ha, and even Mayor Baste, inamin niya yan minsan sa kanyang speech na di naman daw, sino ba daw mag-aakala talaga na itong mga Marcoses ay mga budol, yung ganun, hindi nila nakitaan ng red flags. Kaya ayun, win time, big time tayo lahat ng mga nabudol. So, pero that's, yun na yung time na yun. Kasi sabi nga nila, what doesn't kill you make you stronger. And because of our mistakes, it makes us more wiser. Parang gano'n, no? So, siguro this time, mas wise na tayo kumpara dati. Maging ang si VP Sara Duterte din. Kita nyo naman, di ba, si VP Sara Duterte umalis or nag-resign sa kahit anong partido. Wala na siyang kinaaniban ngayon. Kasi gusto niya maging independent. Wala siyang kaanib, wala siyang katropa, wala siyang kagrupo, wala siyang mga support, no, sa kahit anong mga organization, movements, gano'n, no. Kumbaga ang kanyang inaasahan na lang ay ang taong bayan. Yun na lang ang kanyang katropa, kagrupo. So, yun. Bali, ang sabi nga nung babae na nagpapabango ang mga Duterte, so yun ay base sa kanyang experience lang kasi sa kanyang lugar, pero hindi sa mga Duterte, Yun lang, so sa mga nakikinig ngayon na hindi taga Davao City, ito coming from me as a Davaoeño myself. Dito ako lumaki, dito ako nagkaroon ng malay, dito ako nakita ko yung Davao City nung kabataan ko in my 90s. In the 90s, tapos early 2000s hanggang sa nagkaroon talaga ng magandang, grabe yung transition ng Davao City. Hindi man ganun ka-quick kasi mantakin mo, grabe din, ilang mga siguro 10 years din talagang effort na ginawa ni Tatay Digong na linisan ang Davao City, at sinundan ito, pinagpatuloy ni VP Sara Duterte, mas pinaganda lalo. At ito naman si Mayor Baste ngayon, nagpapakitang gilas, grabe, astig, the best Mayor Sebastian Duterte, iba ka. Talagang pinatunayan mo talagang mali yung mga assumption namin sa iyo dati na isa kang yung stowaway, yung papunta-punta rito, punta doon. Basta taong tipong yan si Mayor Basti kasi nung araw, kita niyo naman, di ba? Yung jowa niya pa si Eileen Adarna, mahilig siya mag-surfing, ganoon. Basta outdoor, parang ganoon, mahilig siya sa outdoor, hindi talaga siya nananatili sa kanilang circle of family circle nila na more on politics, ganoon. Pero heto siya ngayon, naging siya, mayor.
yes, may duda ang mga taga Davao, hindi man siguro lahat, pero merong iilan o iwan ko ba kung gano'ng kadami ang mga may duda sa kanya. For example, ako bumuto sa kanya, pero that time medyo may duda, like nung pagka-mayor niya ha, ng mayor election. So bumoto sa kanya, pero sabi ko kaya niya kaya to, pero dahil nga sa napanood ko yung kanyang interview with Chito Samuntina, sabi nga niya doon ang kanyang plataforma, inamin niya wala talaga siyang ganong kagaya sa ibang mga mayor na meron talagang platapormang kaplastikan. Ang sabi niya lang talaga, so far wala pa siyang plataporma, pero meron siyang paninindigan at meron siyang ibibigay na kasiguraduhan sa mga mga taga Davao na yun na nga ang nasimula ng kanyang tatay at nasimula ng kanyang kapatid ay kanyang ipagpatuloy. So ano nga ba yun? So for example, yung to alleviate the life of the poorest of the poor, parang gano'n, no? So yun talaga. Tapos yung safety, basta lahat. Actually maganda na kasi ang Davao City. We already have the best, no? Davao City is the best already. So kung totoosin, we don't really need change. Kaso nga lang, over the time, nagkakaroon talaga ng changes by instance or by instance, so tawag ba dyan? Basta yung hindi talaga natin sinasadyang magbabago. For example, hindi natin kontrolado ang pagdami ng tao sa Davao City, di ba? Ang daming mga nagpuntahan ng mga taga Manila, taga Luzon, taga Visayas, and some part of Mindanao dito nagsisettle down sa Davao City for retirement. Ang iba dito nagsik ng dito nag-invest ng kanilang mga businesses. So ang dami ng mga tao sa Davao ngayon at tumaas kami ng 100,000 population, o di ba? Mas marami pa yung population namin ng nadagdag na population kumpara sa isang malaking syudad dito sa Pilipinas, highly urbanized city. Pero yan lang, no, bali na ano siya, mga pagkakataon, mga pangyayari, mga circumstances na hindi talaga makontrol natin. Kaya ang ginawa, kailangan talagang sumabay at labanan ito. So kasabay ng pagdagsa ng mga tao sa Davao City, nagkakaroon tayo ng mga traffic congestions, nagkaroon tayo ng daming mga sasakyan, daming tao. Yun ang so nagkakaroon ng mataas na demand sa public transport system natin sa Davao City, and hindi na siya kayang i-accommodate ng ating mga maliliit na mga public utility vehicles, yun yung mga jeep and multicabs. Kaya ito, napapanahon na para sabayan, no, ni Mayor Basti Duterte, which is ako talaga napapahanga sa taong to kasi meron siyang political will, meron din siyang strong leadership, meron din siyang sariling kapasidad, meron siyang sariling kulay. Ano ba tawag diyan? Meron siyang sariling version, no? Kumbaga kung sa singer pa yan, pareha silang lahat magagaling. Tatay niya magaling maging leader, si VP Sara Duterte as mayor, ganun din magaling. So siya na din naman ay sabihin man natin na napakalaking sapatos, no, ni Tatay Digong at saka ni VP Sara Duterte na kanyang i-fill in. Pero grabe, gumawa siya ng sarili niya sapatos. So bakit niya kailangan i-fill in yung sapatos ng dalawa Pwede naman siyang gumawa ng sarili sa kanya. So ito ngayon, no, ang grabe ang kanyang ginagawa sa Davao City. So yan palang i-maintain niya sa kanyang termino hanggang sa ngayon siya ulit ang mayor. I-maintain niya ang Davao City as debt free. Pero ang daming mga na-acquire ng mga assets and liabilities, di ba? So ibig sabihin magaling. Na-maintain niya ang peace and security. In fact, number 1 pa rin tayo, safest city in the Philippines, number 2 in Southeast Asia. No, most visited city in the Philippines ang Davao City. 'Di ba? Most visited ba? Sorry, parang mali yata ako. I think it's still Cebu ang most visited. Parang Davao City is the best city to visit. Gano'n, no? Sa survey ng mga institutions, international institutions. So yun ang nasabi doon na most visited. Basta maraming awards din na nakuha itong si Mayor Basti Duterte. Kaya nakakahanga. Okay, so balikan ho natin yung issue nga, yung sabi ni yung komentor na baka daw nagpapabango lang itong mga Duterte kasi upcoming na ang election. So my answer is hindi totoo yun. May election o wala, itong mga Duterte talagang continuous ang paggawa ng mabuti, maganda at kapaki-pagkanabang para sa kanilang mga mamamayang Pilipino. So yun lang siguro masasabi ko dito. Dami ko nang nabanggit, no? Ang dami ko ng mga ginawang topic. Yun lang naman sana. Pero yun na yan Basta hindi na papabang ang mga Duterte. In fact, ang mga Duterte yung tipo sa mga politician na kapag tumakbo, kahit walang tarpaulin, kahit walang banners, kahit walang mga flyers, kahit walang mga pa-commercial sa TV and radios, mananalo pa rin sila kasi nga, grabe, landslide ang pagmamahal ng mga Davaoenyo sa mga Duterte. Yun lang siguro. Thank you for watching. Have a great day ahead. Thank you. See you sa mga susunod na mga vlog.